Sa mundong mabilis manghusga, may mga kwentong kailangang marinig. Kailangan niyang pumili, ama o ang kalabaw na itinuring niyang kapatid. Ipinagbili niya ito, pero may babalik sa kanya makalipas ang ilang taon. Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Nueva Ecija, may batang babae na ang pangalan ay Lira, 12 taong gulang. Maitim sa balat sa kakaaraw, manipis ang tsinelas. Pero ang puso, napakalalim magmahal. Ang tanging yaman nila ay isang kalabaw na pinangalan ng Bato. Hindi lang ito hayop. Si Bato ang katuwang ng kanyang ama sa pag-aararo. Tagahila ng kariton kapag may ani. Tagasalo ng pagod sa ilalim ng araw. At para kay Lira, si Bato ang tahimik na kaibigan tuwing gabi. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, madalas nitong sabihin, "Anak, ang lupa ay nagbibigay kapag minamahal mo. At ang mga hayop, may puso rin iyan." Noong pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit, doon mas naging malapit si Lira kay Bato. Sa gabi, habang malamig ang hangin sa bukid at may mga kuliglig na humuhuni, uupo siya sa tabi ng kalabaw. "Palang araw, Bato, makakapag-aral ako ng maayos," bulong niya. "Tutulungan ko si tatay, hindi tayo maghihirap habang buhay." Tahimik lang si Bato, pero sa bawat paghinga nito parang may kasamang pag-unawa. Isang hapon, habang papauwi sila mula sa bukid, biglang napahawak sa dibdib ang ama niya, nang hina. Natumba sa lupa. "Tataya!" sigaw ni Lira. Dinala nila ito sa maliit na klinika sa bayan. Maputla ang doktor. Kailangan siyang operahan, may bara sa puso. Malaki ang halaga, kung hindi baka hindi na siya magising sa susunod na atake. Tahimik si Lira. Wala silang ipon, wala silang lupa na maaaring isanla, wala silang alahas. May isa lang, si Bato. Kinagabihan, umupo siya sa tabi ng kalabaw. Hinaplos niya ang matigas nitong noo, yumakap sa leeg nito. "Bato, patawad," bulong niya habang nanginginig ang boses. "Hindi dahil gusto kitang mawala, kundi dahil mahal ko si tatay." Kinabukasan, dumating ang negosyante. Tinawaran ang kalabaw, mas mababa sa tunay na halaga. Pero wala siyang lakas tumanggi. Habang hinihila si Bato palayo, tumakbo si Lira. Inakap ang leeg nito ng mahigpit. "Babalikan kita, pangako." Tumigil sandali ang kalabaw, tumingin sa kanya. At sa mga matang iyon parang may mensaheng, "Naiintindihan kita." Naoperahan ang ama niya, naligtas. Ngunit ang bahay nila, mas tahimik na. Wala na ang tunog ng mabagal na paghinga ni Bato sa likod bahay. Wala na ang aninong kasama niya sa dapit hapon. Mas mabigat ang trabaho, manumanong pagbubungkal. Mas mabagal ang ani. Sa gabi, nag-aaral si Lira sa ilaw ng lumang lampara. Minsan, nakakatulog siya sa ibabaw ng libro. Minsan, napapahawak siya sa kwintas na iniwan ng kanyang ina. "Anak," alaala ng boses ng ina niya, "ang sakripisyo, kapag para sa tama, hindi kailanman sayang." 3 taon ang lumipas. Mas tumangkad si Lira. Mas tumibay ang loob, mas naging tahimik. Pero hindi niya nakalimutan. Isang araw, may pista sa baryo. May paligsahan ng pinakamalakas na kalabaw. May hiyawan, may tugtugan. May mga batang tumatakbo sa paligid. Naglakad si Lira roon, dala ang simpleng damit at tahimik na puso. Habang pinapanood ang paligsahan, may napansin siya. Isang kalabaw na mas malaki na ngayon, mas matipuno, mas makintab ang balat. Pero may pamilyar na marka sa kaliwang paa. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi maaari. Dahan-dahan siyang lumapit. "Bato?" bulong niya. Tumigil ang kalabaw sa gitna ng paghila. Bahagyang umangat ang ulo at sa gitna ng ingay, tumitig ito sa kanya. Tahimik, 1 segundo, 2, 3. Pagkatapos dahan-dahang lumapit, huminto ang mga tao, may mga bulungan. "Kilalang kilala ka niya," sabi ng bagong may-ari. Ikinuwento ni Lira ang lahat. Ang pagkakasakit ng ama, ang operasyon, ang pangakong babalikan niya. Tahimik ang lalaki. "Alam mo," sabi nito, "simula nang bilhin ko siya, hindi siya naging masigla. Malakas siya, oo, pero madalas siyang tumitig sa malayo." Napatingin ang lalaki sa kalabaw. "May mga hayop na hindi nakakalimot." Huminga siya ng malalim. "Kung gusto mo, kunin mo siya pabalik. Hindi ko hihingin ang bayad."
Hindi makapagsalita si Lyra, parang bumalik ang lahat ng sakit. At sabay nito ang paghilom. Hindi ko alam kung paano magpasalamat, bulong niya. Ngumiti ang lalaki. Hindi pera ang sukatan ng lahat. Pag-uwi nila sa bahay, napahawak sa bibig ang kanyang ama. Anak? Lumapit si Bato. Parang walang nagbago. Napaiyak ang matandang lalaki. Akala ko hindi ko na siya makikita. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, narinig muli ang tunog ng paghinga ng kalabaw sa likod bahay. At sa gabing iyon, umupo si Lyra sa tabi nito. Tinupad ko ang pangako ko, bulong niya. Hindi lang pagbabalik ni Bato ang himala. Dahil sa sipag ni Lyra, napansin siya ng kanyang guro. Nabigyan siya ng maliit na scholarship sa bayan. Sa umaga, tumutulong siya sa bukid kasama si Bato. Sa gabi, nag-aaral siya. Unti-unting bumuti ang ani, unti-unting gumaan ang buhay. Isang araw, habang nag-aararo sila, napahinto si Lyra. Tiningnan ng malawak na lupa, ang ama niyang nakangiti. Ang kalabaw na matatag sa tabi niya, naalala niya ang gabing pinili niya ang sakripisyo. Kung hindi niya iyon ginawa, baka wala na ang ama niya. Kung hindi siya naging matatag, baka hindi bumalik ang biyaya. Minsan ang pinakamahirap na desisyon ay hindi para mawalan ka, kundi para ihanda ka. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagmamay-ari. Ito ay pagpapalaya kung kinakailangan. At kapag ang desisyon mo ay para sa kapakanan ng iba, kahit masakit, ang mundo mismo ang gagawa ng paraan para ibalik sa iyo ang tama. Sa bukid ng Nueva Ecija, may dalagang minsang nawalan pero hindi nakalimot. At may kalabaw na minsang naipagbili. Pero hindi kailanman nagbago ang puso. Kung kailangan mong isakripisyo ang pinakamamahal mo para iligtas ang pamilya mo, magagawa mo ba? At kung bumalik ito sa iyo, maniniwala ka bang iyon ay himala? O patunay lang na ang tunay na pagmamahal kahit pansamantalang magkalayo, hindi kailanman nawawala